Akala mo, ikaw lang pwedeng mambatikos. Ako din. Hindi pwedeng ikaw lang. Sinagot ni Melvin Matibag. Sabi niya, ito yung nakaramdaman ko, ito yung akin. Ito yung facts dyan. Bakit ako sinisisi nung kinalaman ko dyan? Wala yung mga tauhan dyan. Mayroon pa ang driver na umami na kinalaman namin dyan. Diba? Na wala akong pinaputok dyan. Nagbibintang sila, kumbaga parang meron na naman silang gagawing sacrificial lamb. Ganon yung mangyayari. Diba? Okay, continue tayo, mga minamahal. Dr. Alan Peter Cayetano na hindi niyo raw po natibag ang Senado. Bakit gusto ba namin tibagin yung Senado? Gusto lang namin ipatupad yung batas, ano? Saka, it's not about Senator Alan Peter Cayetano, it's about the Senate and the judicial system. So, okay lang naman yun. Hindi naman may pala pa tayo tibagin yung Senado, wala naman. Masyadong threaten, no? Itong si Alan Peter Cayetano kay Melvin Matibag. Oo, masyadong threaten kasi hindi nila kakampi yung NBI. Ang kakampi lang nila is si John Vic, yung PNP. 'Di ba? Yung NAPOLCOM. Pero ang NBI is independent body. Gets ninyo? Na hindi nila kayang diktahan. Ngayon ang nangyayari, tinitibag nila si Melvin Matibag at pinapalabas nila na gustong tibagin ni Melvin Matibag ang Senado. In fact, hindi yun yung goal. Hindi yun yung plano. Diba? Kasi sila yung pinagbibintangan, like ano yung kinalaman namin, wala namang NBI during the shooting dyan sa Senado. Gets ninyo? Constitution is enshrined in the Constitution, we respect it. Well, good luck to him, no? He do it day by day, so tomorrow is another day for him. So, good luck to Senator Alan Peter Cayetano. Salamat po. Narinig ninyo? Good luck kay Senator Alan Peter Cayetano. Hindi ka na dyan magtatagal, tangina mo. Kumbaga meron ng marke. Binarkahan na mga minamahal ni Melvin Matibag. Hindi ka na magtatagal dyan sa Senado, Alan Peter Cayetano. Good luck. This is one of your another day. Diba? Ito ay isang another day na ikaw ay congratulations. SP ka pa din, pero good luck. Kasi maybe tomorrow, hindi ka na yung nakaupo dyan. Galit na mga minamahal. Etong si Melvin Matibag. Kasi, biruin nyo kahit ako, na walang kasalanan, pagbibintangan, gago ka ba? Hudas ka ba? Tarantado ka ba? Hayop ka? Pinagbibintangan mo ko, wala akong alam dyan. Diba? Anong kinalaman ko sa ginawa ninyong drama? Anong kinalaman ko sa ginawa ninyong setup para palayain si Bato? Ako na naman ang titiradahin ninyo? Ako na naman yung pagtutulungan ninyo? Diba? Kaya nga sabi ni Melvin Matibag, good luck sa SP. Yung good luck na yun may meaning Good luck sa USP. This is one of your another day. Nakasurvive ka ngayong araw na to, pero hindi natin alam tomorrow. Baka tanggalin ka na dyan sa Senado. Alright, continue tayo. Well, malinaw naman na yung kwento. Nangyari yung barilan doon sa CSIS. At nandun kayo. So, sabi ko nga, this is an ongoing investigation already of DOJ and Office of the Ombudsman will submit it. Then yung mga video lumabas, nakita nyo naman Umami naman na mismo si General Mao na siya ang nagpaputok na una. Yan na nga yung problema Diba? May umamin na. Tapos isisisi nyo pa din sa NBI. Diba kahit sino ata magagalit, tangina ninyo, umamin umamin siya, tapos sa akin nyo na naman isisisi. Ako na naman yung titiradahin ng Senate Blue Ribbon Committee, i-appoint mo yung kapatid mo, or i-appoint mo yung kapartido mo, hindi lang flood control yung imbestigahan ninyo, papatahimikin nyo ako. Parang ganun yung parte ni NBI Director Melvin Matibag. Ano ako? Sino ba ako sa inyo? Isa lamang akong sumusunod sa batas. Diba? So bakit ako yung titirahin ninyo? Anong kinalaman ko? Bakit ako? Diba parang ganun mga minamahal? Anong ginawa ko sa inyo? Ganon. Okay, hindi ba katakataka bakit NBI yung security na hindi ng GSIS at hindi PNP? Hindi naman to security, hindi pang katakataka rin dahil kasama naman sa Loso law enforcement. Doon na kasi may presence na kami doon noong Monday, nag-coordinate doon. So they feel comfortable with
NBI siguro not saying na hindi sila comfortable with PNP. Siguro tsaka yung PNP are busy already in maintaining peace sa labas, di ba? So hindi naman, that's not something na unusual, ano. Sabi ni Denny, your topic is far away. Na-topic na po kasi natin sa first topic. So, pag nagko-content po tayo mga minamahal, mga 5 topics, syempre yung nandyan po sa ating thumbnail, yan po yung inuuna nating inuuna nating topic at yan po yung inuuna nating pinag-uusapan. Nagigets ninyo? So, kung pumasok kayo ng nasa 20 minutes, yung topic na yon tapos na. 'Di ba? Wala na yung topic na yon. Nandito na tayo sa ating pangalawang topic. Now, anyway, mga minamahal, kung titingnan natin dito yung mga comment, no one is above the law. If naging obstruction of justice yung ilang senador dyan, dapat buwagin sila. Gets ninyo, mga minamahal? Kahit ako, tangina ninyo, kayo yung may kasalanan, mga hayop kayo, tapos sa akin yung ibibintang, kung hindi ba naman kayo mga Judas Barabas? 'Di ba? Kayo yung may kasalanan, tapos ako na naman yung may mali. Kayo yung may kasalanan, tapos sa akin yung ibibintang. Yung mga ginawa nila, literal na obstruction of justice yon. Kung ako yung tatanungin literally, aminin ko, obstruction of justice yon. Si Robin Padilla, harboring of criminals. Yan yung ginawa ni Robin. Si Alan Peter Cayetano, siya yung nag-set up ng drama kasama yung Sergeant at Arms. You can't deny the facts na talagang kayo ang may kasalanan nito. At huwag niyong isisisi sa mamamayang Pilipino kung bakit kinakalampag ang Senado. Tapos ngayon, okay, sige, magkakaroon na ng yung buwagan dyan sa Senado. Ano yung tawag doon? May mga committee na. Ito yung committee na hawakan mo, ito yung committee na hawakan mo. Ngayon, dito tayo nakatutok, mga minamahal. Dito tayo nakatutok sa Blue Ribbon Committee. Lalo pat pumutok yung paltik ng utak ko nung sinabi ni Cayetano na hindi lang naman flood control yung iimbestigahan natin dito, kundi yung shooting ng NBI. Like, ano yung kinalaman ng NBI dito? Naghahanap na naman sila ng masisisi or else it is one of the delaying tactics para sa impeachment. Gets ninyo, mga minamahal? Gets ninyo? Dapat nga itong si Melvin Matibag, kasuhan niyang si Cayetano Araw-araw niyang sinisira itong si Melvin Matibag. Gets ninyo? Sabi ni Bling Santos, they will insist that it is not divisive if they want to remove the thorn in the side of the DDS. The NBI attorney, divisive. Totoo ba, mga minamahal? Ngayon, anyway, ito yung punto ko kasi. Sa part ni Melvin Matibag, masakit yon. 'Di ba na pagbibintangan mo ko sa kasalanang hindi ko ginawa, tapos ngayon ako pa yung iipitin ninyo, ako pa yung ididiin nyo sa kaso na parang kasalanan ko pa. 'Di ba, mga minamahal? Ngayon nagsalita din yung NBI driver. Pakita ko sa inyo pagpapatunay na lamang ito, yung driver na itinangging sangkot siya sa pagkakaputukan sa Senado kasi sinasabi, driver daw ng NBI yung nagpaputok. In fact, meron na ngang umamin. 'Di ba na may unang nagpaputok. Okay, sige, ito. Tinanggi ng inarestong driver volunteer ng NBI na namaril siya sa nangyaring putukan sa Senado noong May 30. Wait lang, ulitin natin. Tinanggi ng inarestong driver volunteer ng NBI na namaril siya sa nangyaring putukan sa Senado noong May 30. Pinag-aaralan na ng kampo niya ang pagsasampa ng reklamo laban sa mga umaresto sa kanya. Tama. At live po mula sa Pasay City, nagbabalita mula sa frontline si Nina Ocpaco. Nina, ano yung paliwanag dito ng driver? Andre Angela, sa kauna-unahang pagkakataon, humarap sa media ang inarestong driver volunteer ng NBI. Ayon sa kanya, hindi siya ang nagpaputok ng baril sa loob ng Senado noong gabing yon. Pansamantala siyang nakalaya matapos makapagpiyansa sa reklamong paglabag sa violation of the firearms law related to ammunition at direct assault. Sabi ng driver, wala siyang dalang baril nung nangyari ang putukan sa loob ng Senado, kaya wala raw siyang kinalaman sa barilan. Inutusan lang daw siya doon na kumuha ng gamot sa opisina ng NBI o yung dalang back bago bumalik sa GSIS building kung nasa ng isang ahente ng NBI noong Miyerkules ng gabi. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Okay.
Pakinggan natin. Wala po akong nakatanong uri ng baril. May video po na magpapatunay na wala po akong dalang baril. Nagkaroon ng kunting briefing ng mga ahente. So more or less 30 minutes, bigla akong tinawag at sinabihan na ako na may naiwang bag, isa sa kasama natin at kailangan na makuha dahil may mga gamot na halaman. Bumalik ako mag-isa, dala yung aking personal na motorsiklo doon sa GSIS building. Putragisan yan. Kumuha lang ng gamot na pagbintangan pa na siya yung nagpaputok. Ngayon ang tanong, nasaan yung CCTV? Ang ending lang naman kasi dito, nasaan yung CCTV? Kinasuhan niyo yung tao? Nakulong yung tao ng ilang araw? Nag-bail siya sa kasalanang hindi niya naman ginawa? Tarantado ba kayo? Hudas ba kayo? Ano yung napasok sa kokote, sentido komon ninyo? Yan yung tanong dyan eh. Gets ninyo mga minamahal? Yan yung tanong. Ito naman pala yung una nagpaputok. Nasaan ang ebidensya ninyo? Ang ending dito, yung CCTV. Sabi mo, Alan Peter Cayetano, yung CCTV nandyan sa inyo, tinago ninyo. Nasaan na yung CCTV? Kasi yan yung magpapatunay kung siya nga ba talaga ang nagpasimula. Meron na ngang umamin, bakit siya pa rin yung sinasala ninyo? Gets, mga minamahal, pinagtutulungan ninyo si NBI Melvin Matibag, pati yung kanyang mga alaga, pinagtutulungan ninyo kung hindi ba naman kayo mga baliw? Diba? Pakilike pala yung video natin mga minamahal kasi kinukuha ng mga kabataan yung video natin tapos nire-repost nila sa iba't ibang platform at sa ginagawa natin nakakatulong tayo para mag-spread ng information. At salamat sa mga sumusuporta sa ating munting channel, mga minamahal. Sa inilabas na bodycam footage ng NBI, makikita ang driver na walang dalang armas. Sa kuha ng bodycam, nahagip lang siya na may dalang radyo at jacket. Maririnig ang mga putok ng baril sa oras ng 8:15 p.m. Sa isang punto, isunod na niya ang kanyang jacket at tumabi malapit sa isang NBI agent. Hanggang sa 8:21 p.m. sa oras sa footage ay kita siya. Sa videos na inilabas ng NBI, hindi nakitang may hawak na baril ang driver. Ayon sa Abu 'Di ba? Hindi nakitang merong hawak na baril ang driver. So bakit siya yung pinagbintangan ninyo, binuhusan nyo ng galit, nasira pa yung kanyang pagkatao, ang ending baka mahirapan pa itong makahanap ng trabaho. 'Di ba? At nga si Atty. Paolo Nieto, pinag-aaralan nila ang pagsasampa ng reklamo laban sa umaresto sa kanyang kliyente. Patuloy daw ang pangangalap nila ng ebidensya para malinis ang pangalan nito. Andre Angela, nauna na nagpositibo sa paraffin test ang driver volunteer ng NBI. Pero ayon sa PNP o paglilinaw ng PNP, hindi ito automatikong nangangahulugan na nagpaputok ng baril ang isang individual. Tama. Andre Angela. Yung paraffin test, hindi naman ibig sabihin nun na siya yung nagpaputok, baka nahawakan niya or something else. 'Di ba? Mga demonyo talaga tong mga hayop na to. Mga tarantado, kahit basahin ninyo yung comment section, ang gusto nilang mangyari, makasuhan itong si Alan Peter Cayetano sa kasong obstruction of justice. 'Di ba? Oo. Bakit talaga to bakit yung driver yung nilalaglag ninyo? Ang ending kasi yung CCTV nasaan? 'Di ba mga minamahal? Para magkaalaman na naglolokohan tayo dito eh. 'Di ba? Yung CCTV yung hinahanap natin para magkaalaman. 'Di ba? Kawawang driver ikinulong. 'Di ba? Tapos itong si Mau Aplaska, siya pala yung totoong nagpaputok. So, ang ending kawawa, si driver. Russell Acosta. If they hiding nothing, release the CCTV to end the trouble. Tommy Zara Force. Ako din. Kung ako yung tatanungin, at the end of the day, di ba, sabi ni Alan Peter Cayetano, yung CCTV is hawak nila. Sinecured nila. At sinabi ni Jinggoy na meron niyang CCTV. Ngayon, ang punto natin dito, mga minamahal, ang punto natin dito, mga minamahal, lagi ninyong tatandaan, kung ang CCTV ay tinago ninyo nasaan, bakit hindi nyo i-release? Ngayon, may mga nagsasabi si PBBM, weak daw, ganyan. Hindi po kasi trabaho ng PBBM, pakialaman yung trabaho ng legislative, ng executive, or kung ano pa man. Diba kasi may kanilang branches. Ang trabaho lang ni PBBM, bilang presidente is, 'di ba, gawin yung kanyang tungkulin bilang pamahalaang gobyerno.
So, tingnan lang natin kasi si PBBM tumatawa na lang yan dyan. Titingnan niya kung paano magkagulo mismo yung mga DDS. Ganun lang yan. Magtiwala lang kayo mga minamahal. Sila mismong mga DDS ang magwawatak-watak sa kanilang mga sarili. Anyway, mga minamahal, i-like ninyo yung video. 'Di ba? I-like ninyo yung video na to kasi kinukuha ng mga kaedad ko, mga bata, tapos pinopost nila sa TikTok. Pag pinost nila sa TikTok, sumisikat tayo, yung mensahe natin, mas dumadami tayo. 'Di ba? Anyway, tayo po ay may lakad pa po. Ako po ay nagpapasalamat, mga minamahal, at ingat, mga kababayan. Shoutout sa iyo, Emilio Walter Samson, Danny Boy, Bing Santos, Nelson, Anje Domingo, si Jocelyn Josie, Tommy Zara Force, di ba? Shoutout, ingat, mga kababayan. Alright.